Good afternoon friends. Once again, nandito na po tayo sa ating Facebook live stream. Ulit, ito po si Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you mga aral at pagtuturo ng Simbahang Katoliko. Using now the scriptures and the Bible, we will prove our topic for this afternoon's Facebook live stream, that the Roman Catholic Church, I emphasize again, RCC or the Roman Catholic Church, owned, made, compiled, and is the true interpreter who canonized the whole of the Christian Bible or Scriptures or the Catholic Bible, both of the Old and New Testament. And I will prove this with the Bible alone, using the Bible alone as our standard rule of faith. By the way, meron tayong mga friends, meaning pinapanood talaga ang ating live stream kasi umabot tayo ng more than 1,000 views na. Hindi pa nga nag-isang linggo yung mga live stream natin, magkasunod ngayon. Nag-total na ito 6,000 to 7,000 views. 4 pa lang na live stream ko. So kahit hindi ako dito nagpa-content for Facebook or even YouTube, hindi pa ito na-upload sa YouTube, sa mga uploaders ko. Tapos, I am not monetized, no? Meaning, wala akong purpose dito or objective to gain money or profit or income. Wala po. Kasi sinusunod ko yung utos ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 10. Ito po ang prinsipyo ko. 44 plus years na ako nag-apostolate sa Bible apostolate as being Catholic apologist, bishop delegated ng Simbahang Katoliko dito sa bansang Pilipinas. Ito po ang aking sinusunod. San Mateo 10, talatang 8 hanggang 10. Pagalingin niyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Kaya part of pag-preach the gospel, we also heal those ignorance of fellow Catholics and Protestants. Palayasin ang mga demonyo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. O napakaliwanag dyan. Tapos inutusan sila, preach the good news. Mateo 10, 1 hanggang 10, binasa ko dito, verse 8 hanggang 9. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkol sapagkat ang mga gawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Praise the Lord, glory, hallelujah. Although hindi ako nagpamonetize, hindi ako nagkapera dito, matagal na ako dito sa Facebook at sa YouTube. Binubuhay naman ako ng Diyos. Meron namang mga Katoliko kapwa dating Katoliko na tumutulong din sa apostolate natin para mapagpatuloy. So yan po, hindi po for monetization and para magka-content tayo, sumikat tayo, may pangalan na tayo. So don't be afraid to share my live stream on your Facebook walls, your Facebook pages at sa mga Facebook groups na you belong, lalo na mga Katoliko. So again, we will inform both Catholic and non-Catholic people all over the world. May nagsabi sa akin, Brad Alvin, pwede dahan-dahanin mo yung pagsasalita mo kasi sa bilis ng pagsasalita mo, medyo hindi namin makukuha anong pakahulugan mo sa sinasabi mo, especially when you speak in English. So dito ngayon, sige, let's try to make it slower, no? Ganon din ako magdebate at live stream. Mabilis talaga because ang gusto kong mangyari sa isang oras, maraming mga informasyon ang maibigay ko, malantad ko at ma-share sa inyo na tagapakinig ko. So ngayon, ulit, ang topic natin or tema natin this afternoon, patutunayan ko po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, RCC, Roman Catholic Church. Siya po talaga may-ari, the proprietor. Gumawa kasi siya ng Biblia, Old and New Testament. Tapos, siya nag-canonize, nag-compile. Tapos, she owned the Bible or the Holy Scriptures, ang Kristiyano po, na banal na makasulatan o Biblia o ang Catholic Bible po. Walang iba. Kasi ang Protestantismo, sumulpot lamang 1517 sa time ni Martin Luther, the father and originator of Protestantism. 1517 po hanggang 21 lang po sumulpot ang Protestantismo. Itong Baptist na katulad ni Rian Fuentes, isang pastor ng Baptist, although narinig ko he is already excommunicated from the Bible Baptist Church in Labangon, I am not sure if it's true. They came only from 1609 from John Smith,
who built the Baptist Church, founded the Baptist Church in 1609, Netherlands, or in the Dutch land. Now, the Adventist also sulput lang in 1863 doon sa Battle Creek, Michigan, USA. Na ang founder dito, ang mag-asawa na si Mr. James White at si Mrs. Ellen Goldwhite, ang iba pang mga Adventist mula kay William Miller nang pumalpak yung Great Disappointment, hindi totoo na bumalik si Kristo 1844. Kaya 1863 nagparehistro sila doon sa Amerika, doon sila sumulpot officially and formally itong Adventista. Itutol na tutol itong Adventista at Baptist at mga anti-Catholic sa iba pa dyan, Iglesia ni Cristo, MCJ, etc. Pero wala naman silang kinalaman sa Biblia, nakikigamit lang sa Biblia. For a fact, wala silang sariling translation, itong Adventist, wala itong Bible translation na sarili, itong Iglesia ni Cristo, itong Baptist, itong Born Again. Marami sa kanila, MCJ, INC, walang sariling translation, no? So, ang Katoliko, for 2,000 years now, dami nating translation, we are the most translated Catholic Bible in all over the world from the time of the apostles of Christ up to now until kingdom come. Hindi pa rin tayo matatalo ng mga translation ng mga Protestante. So, let us begin. In the Bible, mayroong mga propesya dito, mga hula. If the Catholic Church, which is the true Israel of God in the New Testament, kasi sa Lumang Tipan, mayroong bayan ng Diyos, walang iba, ang bayan ng Israel o Judea. Sa Isaiah 59:21, ito po ang ating mababasa. Gagamitin ko lang dito, dalawang version muna, Holy Bible with Apocrypha, New Revised Standard Version NRSV, at itong Magandang Balita Biblia, if we read the Old Testament, Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Pag New Testament, combination of 4 translations from Protestants, the Layman's Parallel New Testament, King James Version, nandito, Amplified New Testament, Living New Testament, at the Revised Standard Version. So let us read the prophecy in Isaiah 59:21. Let's start with the verse 20. And he will come to Zion as Redeemer. Ibig sabihin dito refers to the Lord our God in the person of Jesus Christ, our Redeemer and Savior. To those in Jacob who turn from transgression, says the Lord. Verse 21, Isaiah 59, verse 20-21. And as for me, this is my covenant with them, says the Lord. Ito po ay tipan ng Diyos, ng Panginoon Kristo, sa kanyang bayan. Anong tipan na to? My spirit, this is upon you. So, ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos ay sasama sa kanyang bayan. And my words that I put in your mouth, ang salita na inilagay ko sa iyong bibig, shall not depart out of your mouth, hindi mawawalay sa iyong bibig, or out of the mouths of your children, pati na sa mga bibig ng iyong mga anak, mga salinlahi, or out of the mouths of your children's children, says the Lord, from now on and forever. Now, kung sa Israel lang to, hanggang sa Israel lang, sa Hudyo, ang katuparan nito sa Isaiah 59:20-21. So, 70 AD, nasira ang bansang Israel. Nilusob na Emperador Tito, sinira ang buong bayan, bansa ng Israel. Kaya there was this dispersion, the diaspora. Ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo. No, they don't have a nation anymore. 70 AD. Bumalik lang sila for a number of years. No, more than thousands of years. Kasi 1948 lang ulit sila naging bayan doon sa Middle East, ang Israel ngayon. So, imagine 1948 minus 70. So, around 1,870 years. 78 years, imagine. 1,878 years na walang bansang Israel. So, hindi matutupad ng Israel, mga Hudyo, na sa Lumang Tipan, Old Testament, they are truly the people of God. Pero, hindi matutupad ang talatang ito, Isaiah 59:21, kung walang papalit. Kaya nga meron tayong replacement theory. Ang church na itatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, ito po yung bagong Israel na hinuhula sa Lumang Tipan, Isaiah 59:20-21, Matthew 16:18-19, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. I will give to you, Peter, the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bound on earth shall be bound on heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Napakaliwanag. San Mateo 16:18-19. O ito, basahin natin. Magandang Balita Biblia, Catholic Edition.
Tagalog at Filipino version, yung itong nasalin, tapos yung the same verse that I read from Holy Bible, New Revised Standard Version of both Catholic and Protestant with Apocrypha. Ito po ang ating matutunghayan sa parehong talata, Isaiah 59, 20-21. So take down these verses and then reflect, read well, and understand and learn. Sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Sion upang tubasin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko ng aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. So magpakailanman, ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan ang kanyang katuruan at ang kanyang kapangyarihan. Mula ngayon ay susundin niyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Ang katuparan nito, hindi Israel kasi nga nasira, 70 AD, nilusob na Emperor Tito. Nagpangalat sila, yung diaspora, they were spread all over the world, tapos naging buo ulit after 1,878 years doon sa Israel ngayon in our modern times, 1948 pa lang. So hindi po the Israel nation is the true fulfillment of what I have read dito sa prophecy ni Prophet Isaiah in Isaiah 59:20-21. Sinong bayan ng katuparan dito ngayon? Walang iba, Mateo 16, 18, 19. Basahin natin dito sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition, Filipino and Tagalog version. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang bayan ng Huda at ng Israel na tinutukoy sa Isaiah 59:20-21. Ito ang katuparan ng iglesia, ang tinawag na bayan ng Diyos sa bagong tipan. The fulfillment of the Old Testament Church of God na inuhula ng mga propeta at ni Moises sa batas ni Moises, ay itatay ko ang aking iglesia o simbahan at ang mga kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kaya nga ang Espiritu ng Diyos mapa sa iglesia, Isaiah 59:21, at sa salinlahi ng iglesia na tinatag sa Matthew 16:18-19 ni Panginoong Kristo, at hindi ito magagapi ng Hades. So patuloy ito hanggang kailanman. Kasama dito ang Biblia, ang kautusan ng Diyos at mga sabi ng mga propeta na isunulat sa libro na tinatawag natin na Old Testament at New Testament din, the whole Bible. At ibibigay ko sa iyong mga susi ng karya ng langit. Kaya ang Biblia nabigay din dito sa iglesia. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal sa langit. At ang ipantulot mo sa lupa, ipahutulot din sa langit. Kaya yung who compiled the Bible, who canonized, sino nagpili sa mga maraming libro sa bagong tipan, kahit man sa Old Testament may mga false writings according to the pseudepigrapha and apocryphal writings of the Jews in the Old Testament. Ang Iglesia Katolika talaga nag-canonize, chose the inspired and canonical books sa Old Testament and New Testament. So dito ginagamit ng Iglesia Katolika, Matthew 16:18-19, ang kapangyarihan ng mga susi ng karya ng langit na iginawad at ibinigay ng Panginoon Kristo kay San Pedro Apostol. I will give to you, Peter, the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bound on earth shall be bound in heaven. Kapangyarihan yan na maliwanag. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Tapos isa pang talata na ito talagang simbahan ng Iglesia tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19. Ang katuparan sa hula sa Isaiah 59:20-21 na ibibigay sa kanila ang sa simbahan sa bayan ng Diyos. Ang buong, hindi lang espiritu ng Diyos, kundi ang lahat ng mga salitang utos ng Diyos. According to prophecy, basahin niyo ulit Isaiah 59 verse 20-21, katuparan Matthew 16:18-19 at Matthew 28:18-19-20, walang iba. San Mateo 28:18-19-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Ibig sabihin ng iglesia na kanyang inutusan, tinatag sa Matthew 16:18-19. Humayo kayo, ibig sabihin ng simbahan. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So tipunin na maging isang simbahan o isang iglesia ang lahat ng bansa sa buong mundo. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos at inaaral ko sa inyo. So lahat ng mga aral, Isaiah 59:21, ito ang katuparan niya ng iglesia. Kaya hindi napapatid ang iglesia mula sa Pentecostes, 33 AD sa Jerusalem nang itinatag ito, katuparan Matthew 16:18-19, sa Acts chapter 2 verse 1-47, araw ng Pentecostes 33 AD in Jerusalem, Gawa 2:1-47.
Sila yung tinuruan na sumunod sa lahat ng utos at ng katuruan ng Panginoon Kristo. At sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung balikan natin ang Isaiah 59:21, wala talagang iba tumpak na tumpak. Kasi Isaiah 59:21, ang salita dito, mula ngayon ay susundin ninyo at tuturuan ng inyong mga anak at sa linlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapangyarihan at katuruan, sumainyo magpakailanman. Lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa akin. Mateo 28:18. Kaya turuan niyo sila na sundin ang lahat ng aral at tinuutos ko sa inyo. At sa inyo ako sa simbahan, so iglesia na kanyang tinatag. Sa Matthew 16:18, kasi hindi magagapit ng Hades. Matthew 18:18, hanggang sa walang hanggang. Mateo 28:18, 19, 20. So iglesia katolika yan. Although, hindi natin tinutulan na sa Old Testament, hindi pa tinatag ni Kristo at ng Diyos, ang Iglesia Katolika, talagang ang Israel, ang bayan na binigyan ng Old Testament, oracles of God, Romans 3:1-2, and Gawa 7:38. Basahin natin. Acts chapter 7, verse 38, magandang balita, Biblia. Tagalog, Filipino version, Salin at Liwat, Catholic edition. Acts 7:38, siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga nino sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ayan. So yung iglesia sa ilang, yun ng Israel sa Old Testament. Totoo, binigyan sila the oracles of God. Yun din na sinabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2. No, we agree with that. We don't disagree sa Old Testament. Pero ang New Testament is not given to the nation of Israel. Kasi 70 AD, nasira ng bansa. So, sino pang Hudyo na tatanggap? Ang mga apostol, yung mga Hudyo na nagpangalat. Tapos later on, they will be supervised by the Gentile elders and leaders and bishops of the church, especially the popes of Rome. Roma 3:1-2. Kung gayon, paano nakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Anong kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Roma 3:1-2. Kaya tama kasi si Kristo at mga apostol at mga first disciples of the Christian church, even in Jerusalem, Acts 2:1-47. They are mostly Jews. Kaya natupad pa rin ang Roma 3:1-2 ng Iglesia Katolika na firstly, they were purely Jewish church. The church in Jerusalem is the Catholic Church, but still composed primarily, firstly, of Jewish Christians or Jewish Catholics. O ngayon, ang iglesia sa Hudya na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, sa Gawa 2:1-47. Ano yan sa Greek Bible? The church in Jerusalem. Basahin natin dito sa Acts Kapitulo 9, talatang 31. Acts chapter 9, verse 31. Dito, sa New American Standard Bible, Greek Interlinear with English, ito nakasulat. Hemen hon, Ecclesias Catholistes, kay Judias, kay Galileas, kay Samaria. Ang Iglesia Katolika na lumukop sa Judea, sa Galilea, at sa Samaria. So ayan, Acts 9:31, Iglesia Katolika po. Kaya nasira ang Jerusalem, ang Israel bilang bansa ubayan, 70 AD. Mga apostol napunta ng Roma. Kaya si Pablo nandun sa Roma at si Pedro, sabi dito sa Living Bible Translation, si Peter po napunta, siya ang unang obispo ng Roma kasi po doon ang galing ang kanyang unang sulat, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Sinangayunan ni Joseph Thayer, isang biblical theologian and Protestant Bible scholar, na talaga Ecclesia Catholici ang nasa Roma. Kasi Epistola Catholica, itong sinulat ni Pedro, ni Juan, 7 sulat ni Santiago at ni Judas. 1 Peter chapter 5, verse 13. Protestant Bible, basahin natin dito. Itong the Layman's Parallel New Testament, comparing 4 popular translations and parallel columns. The Living New Testament or Living Bible. Sabi dito, the church in Rome, she is your sister in the Lord. Sends her greetings. So does my son Mark. Napakaliwanag dito. Ang iba ginagamit ang Babylon, Christian nickname for Rome. Napakaliwanag dyan. So, the church in Babylon is the church in Rome, 1 Peter 5:13. Ano yung church in Rome? Ecclesia Catholica. Romans 16:23, sabi ni St. Paul,
Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, 1 Peter chapter 5 verse 13, kasi Katoliko na sulat mula kay San Pedro, ang obispo ng Roma, unang Pedro 5:13, Living Bible Translation. Napakaliwanag dito. Tapos Pro Romayos, Catholicos tes Ecclesias, in Romans chapter 16 verse 23, inulit-ulit ito, at sinang-ayunan naman ni Dr. Vine dito sa Assembly Ecclesia Church in the Bible, Romans 16:23. Haspatisay o maskas ulemas moy Catholis tes Ecclesias, Pro Romayos to the Romans, Roman Catholis, Catholic tes Ecclesias Church, Roman Catholic Church, Roma 16:23. So ito nga ang katuparan sa Isaiah 59, 20-21. At ito pa, meron pang maraming talata sa Biblia na magpapatunay na the whole Bible is now given to the church, the Roman Catholic Church in the New Testament, as prophesied by the prophets in the Old Testament. Another verse, itong Isaiah chapter 8 verse 16. Isaiah 8:16, 20. Bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. Yung mga katuruan sinulat sa libro, itong Old Testament, pati na New Testament. 73 books, buo na yan, the whole Bible. It is bounded, the New Covenant and the Old Covenant, testimony nga bind up the testimony. Seal, ibig sabihin ni selyo, isara na, itatak na, takpa na sa mga disipulo ko. I will wait for the Lord, is hiding his face from the house of Jacob, and I will hope in him. See, I and the children whom the Lord has given me are the signs and portents in Israel from the Lord of hosts, who dwells on Mount Zion. Now if people say to you, consult the ghosts and familiar spirits that chirp and mutter, should not the people consult their gods, the dead, on behalf of the living? Verse 20, for teaching and for instruction, surely those who speak like this will have no dawn. Isaiah 8:16, 20. So, isali natin dito sa liwat at sali ng Catholic version sa Magandang Balita Biblia. Ang specific verse na to, no, Isaiah 59, 20, 21 kanina, lipat lang tayo sa unahan, Isaiah chapter 8, verse 16, 20. Iingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito. Ibig sabihin mensahe, testimony, ang aral, teachings ng Diyos. So, Protestant would affirm with Catholics, this refers to the Word of God, Bible, Old Testament and New Testament. Na firstly, binigay sa Hudyo. Ngayon, secondly, kinuha na sa mga Hudyo na hindi sumampalataya kay Kristo. John 1:11, hindi nila tanggap ang pagkamisaya ni Kristo at pagkamanunubos at tagapagligtas ang Israel. So, in Matthew 23, Christ also rejected the Pharisees and the rabbinic teachers of the Judaism, of the New Testament. So, itong katuparan, Isaiah 8:16, 20, ingatan niyo ang mensaheng ito para sa aking mga alagad at pagtibayin ninyo. Ganito ang inyong isasagot na sa inyo na ngayon ang aral at tagubilin ng Panginoong Diyos. Huwag kayong makinig sa mga sumasanggiunay sa Espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga yon. O, napakaliwanag dyan. Nasa bayan na ng Diyos, sa hula ni Isaiah 8:16, 20. Isaiah 8, talatang 16, talatang 20. Ang lahat ng aral, tagubilin ng utos ng Diyos, 8:20. 8:16 o Bisaya. Katuparan, ganun pa rin. Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-19-20, Isaiah 59:20-21. Take down my verses, open your Bible, reflect well, pray to the Holy Spirit for guidance, and then listen, understand, and learn. Nawala talagang iba, hindi ang nation of Israel ang pinagkatiluan na ngayon after natatag na ni Kristo ang simbahan niya sa Matthew 16:18, I will build my church. Na ang Israel pa rin. Hindi na at first sa Israel sa Old Testament, Acts 7:38. Tapos Roma 3:1-2. Tapos later, transferred replacement theory. Ang new Israel of God is not the old Israel dito doon sa Middle East ngayon. Na 1948 pa lang sila ulit nabuo bilang isang bayan, kundi ang bayan na ng Diyos, spiritual and physical community and people of God, the church in Matthew 16:18-19. Kaya nga ikali, meaning the called out ones, the church yun ang iglesia. So dito, basahin natin kung ang iglesia ba ang totoo na Israel of God in the New Testament. Yes, ang Israel of God who owns the Old Testament and the New Testament Jews, the Jewish Christians, the Apostles, Christ, the Apostles, and the first Jewish Christian disciples belong to the Catholic Church, Ecclesias Catholis, kay Judea, kay Galilea, kay Samaria, Acts 9:31. So basahin natin dito sa The Layman's Parallel New Testament sa Galatia 6:16. Ang Iglesia Katolika na Iglesia Katoliki, Romayos,
Romans 16:23, Hebrews 12:23, Acts 9:31, Acts 2:1-47, Matthew 16:18-19. Ang katuparan dito, Galatia 6:16. Kaya nga ang sulat ni San Pablo sa mga churches to the churches, the Catholic churches anywhere sa Galatia, Ecclesias Catholicas kay Judeas, kay Galilea, kay Samaria. So kasama Galilea, kasama din sa Galatians, no? All the missionary and all the other Christians here to the churches in Galatia. O, napakaliwanag dito. To the Church of Galatians, Revised Standard Version, King James Version, to all the brethren which are with me, and to the churches of Galatia, o Amplified Bible, and all the brethren who are with me, St. Paul, to the churches of Galatians, Galatia 1:1. Tapos sa unahan, Galatia 6:16. Ano yung iglesia? Sabi ni St. Paul dito, yun ang Israel ng Diyos. For all times, when it was built in Israel, in Jerusalem, Pentecost Sunday, 33 AD, Acts 2:1-47, in fulfillment of Matthew 16:18-19, and Psalms 127:1, and many verses in the Bible. Galatia 6:16, napakaliwanag dito. Ano? O King James Bible, ano ang iglesia? And as many as walk according to this rule, ibig sabihin mga kapatiran, peace be upon them, and mercy, and upon the Israel of God. So yung Israel of God, in verse 15-16, King James Version, for in Christ Jesus need the circumcision, pagtutuli, mga Hudyo, avail anything, nor uncircumcision, mga Hudyo, mga non-Hudyo, so mga Hentil, but a new creature, and as many as walk according to this rule of the Bible, rule of the tradition of the church, or the teachings of the Catholic Church, I say unto you, peace be unto them, and mercy, and upon the Israel of God. So the churches of God in Galatia, and anywhere else, Galatians 1:1, Matthew 16:18-19, and many verses in the Bible referring to the church, the ecclesia, the assembly of God, is now the true Israel of God, Galatians 6:16. O, dito naman sa Amplified Version, ganun pa rin. Peace and mercy be upon who walk by this rule. O rule, itong Catholic Bible is the rule of faith, who disciplines themselves and regulate their lives by this principle, upon the true Israel of God, quoting Psalms 125, verse 5. Napakaliwanag dito. From my own, let no person trouble me by making it necessary for me to vindicate my apostolic authority and the divine truth of my gospel. So mga apostol dito ngayon, may apostolic authority. They have the divine truth of the gospel. Sila nga yung binigyan ng tipan sa Isaiah chapter 8, verse 16, 20, Isaiah 8:16-20. Ang true Israel of God, sa lumang tipan na Roma 3:1-2, ang old Israel, the fleshly Israel. No? Tapos Acts 7:38. Ngayon, ang Israel of God is the church of God, ang iglesia na tinatag ni Cristo, Matthew 16:18-19. Galatia 1:1, Galatia 6:16, o Amplified New Testament, Living New Testament. Ganun pa rin. Revised Standard Version of the Holy Scriptures, peace and mercy be upon all. So all Christians, the church, who walk by this rule, upon the Israel of God. So ang Israel ng Diyos, Old and New Testament, is now the Catholic Church founded by God in Matthew 16:18-19. Yun ang katuparan ngayon sa mga hula, Isaiah 8:16-20, Isaiah 59:20-21, Isaiah 34:16, and many verses in the Bible. So napatunayan ko talaga, Iglesia Katolika, ang tinatag ni Kristo, ang may-ari na ngayon ng Biblia. Hebrews 12 verse 22-23. Basahin natin dito. Hebrews chapter 12 verse 22-23. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just man made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaketh better things than that of Abel. So you have come unto Mount Zion, and unto the city of the living God. Ano itong syudad ng Diyos sa langit? The heavenly Jerusalem. Ito ng spiritual heavenly Jerusalem, ang iglesia. Unto an innumerable company of angels. Verse 23, Hebreo 12, 22, 23, 24. King James Version ng Protestante, General Assembly and Church of the Firstborn. So, General Church, Universal Church, the Ecclesia Catholici. Ito inamin ni Vines dito. Ang Iglesia Katolika talaga, ang may-ari na ng Biblia ngayon, ayon sa mga hula ng mga propeta sa Old Testament, tinupad sa New Testament. Hebrews 12:22, 23, 24, napakaliwanag.
and to the church assembly of the firstborn. Ito nga firstborn, kaya nga sila Moses, the prophets, and the Old Testament mga saints, belong na to the Catholic Church, which is the universal, the general assembly of the firstborn church. Kasama na ng mga apostol, ng mga Hudyo din, at ni Kristo na Misaya. He is the head of the church, of which the church is his body. Colosas 1:18, Efeso 1:22-23, Efeso 5:23, Colosas 2:10 at marami pang talata sa Biblia. Si Kristo ang ulo, ang katawan, ang simbahan ng iglesia, Ecclesias Catholis. Acts 9:31, Romans 16:23, Hebrews 12:22-23. Hindi yan matutulan ng mga hindi Katoliko. And to the church assembly of the firstborn who are registered as citizens in heaven, and to the judge who is God of all, and to the spirits of the righteous, the redeemed in heaven, who have been made perfect, and to Jesus the mediator, the go-between agent of a new covenant, bagong tipan. Kasama din rin ang lumang tipan and the sprinkled blood which speaks of mercy, a better and nobler and more gracious message than the blood of Abel in the Old Testament, which cried out for vengeance, Genesis 4:10. Ganon din sa Living New Testament, the same pa rin. No? At saka the Revised Standard Version, Hebrews chapter 12, verse 22, 23, 24. O, napakaliwanag dyan. Ang Iglesia Katolika, yan ang katuparan ng hula. Isaiah 34:16. Suriin niyo ang libro ni Jehovah, ni Yahweh, sapagkat ito ay tinigom ng kanyang espiritu, at walang isa sa kanila ay magkukulang. Isaiah 34:16, paborito ni Mr. Surano, nang ang dating daan. Napakaliwanag dito sa Biblia. O, assembly. Balikan natin uli itong kay Dr. Vine, Complete Expository Dictionary, keyed into Strong's Reference Numbers and Complete Concordance. Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Ito with topical index by Dr. W. E. Vine, Mira Leaf Unger at William White Jr. O, assembly. Napakaliwanag. Ecclesia. In the Greek 1577, from of ecclesias, a calling, kaleo, to call, was used among the Greeks of a body of citizen in the Septuagint to designate the gathering of Israel. Pero tinigom sila, tinipon sila. Ngayon, it has two applications in the New Testament to companies of Christians, mga Kristiyano. O, to the whole company, so whole meaning Catholic, universal, general, redeemed through the present era, the company of which Christ said, I will build my church, Matthew 16:18. And it is further described as the church which is his body, Ephesians 1:22, Ephesians 5:23. In the singular number, Matthew 18:17. In the Revised Version, margin, congregation, to a company consisting of professed believers, which is no other than the Church of God. Acts 20:28, mayroong mga obispo, iglesia sa Diyos. 1 Corinto 1:2, Galacia 1:13, 1 Thessalonica 1:1, 2 Thessalonica 1:1, 1 Timoteo 3:5. And in the plural, the reference to the churches in a district. Tapos Acts 9:31. There is an apparent exception in the Revised Version of the Acts 9:31. Ito yung binasa ko dito, na Ecclesias Catholis, Iglesia Katolika, Ecclesia Katoliki. Sa New American Standard Bible, Acts 9:31, interlinear Greek, Hemenhon, Ecclesias Katoliki, in Judea, Galilea, kay Samaria. Ito yung sabi ni Dr. Vine, no? Dito sa librong ito, page 42-43, na sinabi niya, the churches in the singular seems to point to a district. Ito po ang reference is clearly to the church, Ecclesia Katoliki ito, in the Greek. It was in Jerusalem, the church in Jerusalem is Ecclesia Katoliki, the church Catholic or general church, from which has been scattered. Acts 8:1. And again, ginamit din ni Vine, Roma 16:23. Dito, pro-Romayos, Catholikitas Ecclesias, Roman Catholic Church. In Romans 16:23, that Gaius was the host of the whole church, meaning the universal church, the Catholic Church, pro-Romayos, Catholikitas Ecclesias, Roma 16:23, Romans 16:23, letra po letra, that Gaius was the host of the whole church, simply suggests that the whole assembly in Corinth had been accustomed to meet in his house, whereas Paul was entertained. See the word church. O dito sa baba, number 3, the word is also used in Hebrews 12:23. So yung General Assembly of the Church of the Firstborn, Hebreo 12, 22, 23, 24, lahat ng version, Protestante at Katoliko, letra po letra yan, Hebreo 12, 22, 23, 24, the word church as applied to all, the whole of the believers who form the whole body of Christ. So buo ang kabuuan, the Catholic Ecclesia, Hebreo 12, 22, 23, Acts 9:31, Roma 16:23, refers to the church founded by Christ in Matthew 16:18-19. Et ego decotebe, ito is Petros e sopra Petram, edificabo, Ecclesiam Catholicam miam, Venerable BD, Medieval Latin Translation, et porta inferi non prevalabant ariam.
You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Matthew chapter 16, verse 18 to 19. So, napakaliwanag dyan. Ngayon, dito naman tayo. Katoliko talaga ang Israel ng Diyos sa bagong tipan, nakatuparan sa mga hula na bigbigyan ng mga salita ng Diyos sa Biblia, sa libro ng Diyos, sa Biblia, katuparan sa bagong tipan. Hindi ang mga Hudyo sa Israel na nasira ng mga Romano, 70 AD the Emperor Tito, in church history and secular history. Tapos naging bansalan in modern history ngayon, 1948 pa lang sila naging bansa ulit. So, hindi sila ang Old Israel ang katuparan, mga Hudyo, kundi ang Iglesia Katolika na pinamunuan ni Kristo na Hudyo, hari ng Israel. Tapos sa mga apostol, ang kanyang mga ministro. Ito rin ang katuparan sa Isaiah 34:16. Basahin natin. Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila hindi mawawala. So, kompleto nga Old and New Testament. Walang mawawala. May Old Testament. May kapartner din, New Testament. Bawat isa ay mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukup-kup sa kanila. So, may inutusan si Yahweh dito, ang iglesia to. The Holy Spirit is the one who is the author of the Bible. Pero, may inutusan siya mga tao na magkumpal, magkanonize sa Biblia. Ang kanyang bayan, ang iglesia, walang iba. Siya na rin ang nagtakda ng kanilang titiran, ang nagbigay ng kanilang lugar, at doon na sila titira magpakailanman. So, ibig sabihin ng church, yung mga letters of the Apostle St. Paul, the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, letters of St. Paul, 13 letters, letters of Hebrews, and the 7 Catholic letters, at the book of Revelations, nagkalat yan. Mga sulat, tinigom ng Holy Spirit, by the way, sa pag-utos siya sa mga apostol, mga evangelista, at mga Catholic Christian writers ng Bible sa New Testament. Yan ang katuparan sa Isaiah 34:16-17. Hindi naintindihan ng mga Protestante, wala ditong Protestant Church, kasi 1517 to 1521 lang, sumulpot si Martin Luther, father of Protestantism. Alin ang katuparan? Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Segunda Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Catholica Epistola. Ito ang Thayer's Greek English Lexicon. The Catholic Epistle talaga. So, basahin natin ng katuparan. 2 Peter 1:19 to 21. Kaya naman lalong tumitibay ang aming paniniwa sa ipinahayag sa amin ng mga propeta. So, the word of the prophecy in the Old Testament is now with Peter and the apostle. Katuparan, Isaiah 8:16, bind the testimony, bind the covenant, the old and new covenant with my disciples. Ito rin mga apostol, 2 Peter 1:19, 20-21. Katuparan din, Isaiah 59:20-21, at Isaiah chapter 34, verse 16. Review my video and take the verses, take it down in your notebook, and then read, understand, pray, reflect, and you will be confirmed that the Catholic Church really owned, compiled, canonized, and owned the Bible forever and ever. Tayo po ang may-ari ng Biblia, 2 Pedro 1:19-20-21. Kasi ang Popes of Rome are the successors of Apostle St. Peter as the Bishop of Rome, 1 Peter 5:13. Binasa ko kanina. Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Kaya naman, tumibay ang aming paniniwala sapagkat ang pinahayag ng mga propeta, narito na sa amin, sabi ni San Pedro, makakabuti lamang sa inyo, mga membro ng iglesia, pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad dito sa ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan, no for private interpretation, sa alinmang propesya sa kasulatan. So, lahat ng propesya ng kasulatan, sila ni Pedro ang may-ari na ngayon. Walang single na isang tao na can canonize the Bible all by himself without the consent of the church and the authority of the Catholic Church from God and the whole Church of God. 2 Peter 1:19, 20-21. So, sila ang may-ari na ngayon ng mga Biblia sa propesya, Isaiah 34:16, Isaiah 59:20-20, Isaiah 8:16-17, at marami pang tatat, Isaiah 8:20, etc. Sapagkat ang pahayag sa mga propeta, sabi ni Pedro, 2 Pedro 1:21, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, mga propeta hindi nagmula sa kalooban lamang ng isang tao. Ito'y galing sa Diyos at sa Espiritu at ipinahayag ng mga tao, na mga banal na tao, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yung Espiritu Santo na tumigom sa aklat ni Yahweh, sa Bible, Old and New Testament, Isaiah 34:16, letra po letra sa Biblia, katuparan sila Pedro at mga apostol, Epistola Catholica.
Katoliki, Ecclesia, Catholic Church, Catholic Ephesus, mga sulat Katoliko na ito lahat, Old Testament at New Testament. Sabi ni Pedro, kasi ang Holy Spirit compiled the Bible canonized through the church, through Peter, through the apostles, and through the canons and councils of the church. Napakaliwanag din, walang protestante kasama din kahit mag-isa na protestante. O, isa pang katuparan, dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, referring to a man of God, is the church of God. Kasama to sa loob ng iglesia ng Diyos na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18. You are Peter, and upon this rock I will build my church. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. You know how, sabi ni Saint Paul kay Saint Timothy, bishop ito sa Saint Timothy, we're taught the Holy Scriptures or the Bible, and it is this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. The whole Bible, literally every Scripture, the whole Bible, Living New Testament no ng Protestante, so Old and New Testament, was given to us. Ibinigay sa amin ang whole Bible, given to the church, to us, to St. Paul, to Timothy 3:15, letra po letra yan. No? It is this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. The Holy Scriptures, verse 16, the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us out and help us do what is right. It is God's way of making us well prepared at every point, fully equipped to do every good work. Napakaliwanag dyan. So it is given to the church. It is a gift of God to the church, to St. Paul, St. Peter, the apostles, the first church of God, the true church of Christ, the Ecclesia Catholica, the Catholic Church, founded in Matthew 16:18-19, katuparan 2 Pedro 1:19-20-21, o 2 Timoteo 3:15-16-17. Napakaliwanag dyan, Amplified New Testament ng Protestante, leaning of the entire human personality on God in Christ Jesus, in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Sabi dito, the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation, which comes through faith in Jesus Christ. Every scripture, nasa Living New Testament, Living Bible, all of the whole Bible, Old and New Testament, every scripture is God-breathed, meaning the author is God, given by His inspiration, and profitable for instruction sa loob ng simbahan, for reproof and conviction of sin, of correction of error, and discipline and obedience, and for training in righteousness, that is in holy living, in conformity to God's will in thought, purpose, and action, so that the man of God, so ibig sabihin ng iglesia ng Diyos, ang tao ng Diyos sa loob ng simbahan, may be complete and proficient, well-fitted, and thoroughly equipped for every good work. Napakaliwanag dyan, 2 Timothy 3:15-16-17, the whole Bible is given to us by God. It is all God-breathed, God-inspired, Theopnostos in the Greek. So given to the church, 2 Timothy 3:15-16-17. Anong church? Dito sa Vines, page, basahin natin dito ulit. Napakaliwanag dito. Assembly, page 42-43. Matthew 16:18, the church. The whole church, Acts 9:31. The whole church pa rin, applied to all believers, Hebrews 12:23, and the whole church or assembly in Rome, Romans 16:23, the Ecclesia Catholica, Ecclesias Catholis, in the original Greek, walang iba, the New Israel of God, Galatia 6:16, Galatia 1:1-2. Napakaliwanag sa Biblia. So, na-proven natin ngayon that the Catholic Church is the true owner and proprietor of the scriptures according to prophecy by the prophets, and it is now with the Ecclesia Catholica, the Catholic Church, according to the scriptures. 2 Timothy 3:15-16-17, Living Bible, New Testament, Living New Testament, Amplified Version, King James Version, or any Protestant or Catholic translation, and Bible for that matter. No? 2 Pedro 1:19-20-21. So ano pang ibang mga prophecy? Dito naman tayo sa prophecy ni Prophet Jeremiah. So dito, after Isaiah 8:16, 20, Isaiah 34:16, then Isaiah 59:20-21, dito naman tayo kay Propeta Jeremias. Ganon din si Propeta Jeremias. Ganon din si Propeta Daniel. Lahat ito ng propeta actually is prophesying that the whole of the Bible will be given to the church. So for example, Jeremiah 31:31-33. May bagong tipan na yung Old Testament, lumang tipan, ibibigay na sa bagong bayan ng Diyos, the church, in the New Testament. Jeremiah 31
verse 31 to 34. A new covenant, the days are surely coming, says the Lord God, when I will make a new covenant, yung New Testament, with the house of Israel and the house of Judah. Ito na yung Ecclesiastes Catholicos, the General Assembly of the Firstborn in Heaven, the heavenly and spiritual Jerusalem, Hebreo 12, 22, 23, 24. No? Napakaliwanag dyan. It will not like be the covenant that I made with their ancestors when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. A covenant that they broke, though I was at their husband, says the Lord God. But is this the covenant, or the New Testament and the Old Testament, that I will make with those house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them. So ibibigay ang utos ng Diyos, Mateo 28:20. Utusan nyo sila na tuparin lahat ng utos at mga aral na tinuro ko sa inyo sa Mateo 28:19-20, Matthew 16:18-19, Jeremiah 31:34. No longer shall they teach one another or to say each other, know the Lord, for they shall all know me from the least of them. Kaya nga sa bata pa tayo, bininega na, kinumpirma na, para lumaki tayo, lumakas tayo, makikilala natin Panginoong Kristo mula ng pagkabata. We are catechized as children. From the least of them, mga children, to the greatest, says the Lord, for I will forgive their iniquity. Yung mga sacraments natin is forgiveness of all our sins, from baptism, confirmation, priesthood, extreme unction, tapos sacrament of confessions, at sacrament of Eucharist, etc. And remember their sin no more. Napakaliwanag, they, says the Lord, who gives the sun for light by day and the fixed order of the moon and the stars for light by night, who stirs up the sea so that its waves roar. The Lord of hosts is his name. If this fixed order were ever to cease from my presence, says the Lord, then also the offspring of Israel would cease to be a nation before me forever. Pero nagsis ang Israel for 1,878 years. Ang Israel from 70 AD, ang earthly Israel, ang Huda at ang Israel dito sa lupa, sa Middle East, until 1948. So, hindi ito katuparan dito. Ang true Israel talaga na hindi magagapi ng Hades, hindi mawawala sa lupa. Matthew 16:18, et porta infere, non prevalebant adversus iam. Ito ang katuparan sa Jeremias 31:36. Ang Iglesia Katolika, Ecclesias Catholicae, na itinatag Acts 9:31 sa Judea, sa Jerusalem, na napunta sa Roma. Pro Romaeus, Catholicae Ecclesias, Roma 16:23, nasa langit na rin mga santo at mga santa, Hebrews 12:22, 23, 24. If this fixed order were ever to cease from my presence, says the Lord, Jeremiah 31:36, then also the offspring of Israel, ito ng church offspring, Isaiah 59:21, sa mga angka ng iglesia, ng bayan ng Diyos, hindi mawawala. To be a nation before me forever, thus says the Lord, verse 37, if the heavens above can be measured, and the foundations of the earth below can be explored, then I will reject all the offspring of Israel, because of all they have done, says the Lord. So hanggang hindi mawawala ang langit at ang lupa, ang buwan at ang araw, patuloy ang Iglesia Katolika hanggang sa pagbalik ng Panginoong Kristo. Jeremiah 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Katuparan, kinot ni San Pablo sa New Testament, Hebrews chapter 8, verse 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The Old and New Testament given to the church. Galatians 1, 1 to 2, Galatians 6, 16. At marami pang talata ng Biblia. Matthew 28, 18, 19, 20. Ito ang binigyan na ng turo, teachings, mga aral at mga utos ng Diyos sa Mateo 28:19, 20, katuparan ng Isaiah 8:16, 20. Napakaliwanag dyan. Ito na yung book of truth na ibibigay, silyado at ibibigay, sabi ni Propeta Daniel sa Old Testament, to the people of God in the New Testament. Daniel 10:21. Ano itong Biblia sa Old Testament na maging kasama na rin the whole Bible, 2 Timothy 3:15. 2 Timothy 3:15, Living Bible, Living New Testament Translation. Whole Bible, Old and New Testament na ibibigay sa iglesia. Daniel 10:21, napakaliwanag dito. But I am to tell you what is inscribed in the book of truth. O itong Biblia, book of truth. Saan man ito ibibigay sa New Testament people? Daniel 10 verse 12, napakaliwanag dito. And I heard that but could not understand. So I said, my Lord, what shall be the outcome of these things? Kasama yung book of truth, Daniel 10:21. He said, go your way, Daniel. For the words, ibig sabihin kasama ang Bible, scriptures, are to remain secret and sealed until the time of the end. So secret pa to until the time of the end. At time of the end starts when Christ the Messiah comes to earth. Yun yung time of the end until the end of the world physically. No, na tutupukin na ito ng apoy ang buong mundo, ang sanlibutan, pagbalik ng Panginoon Kristo. Ito po sinasabi ni Propeta Daniel, kaya yung Book of Truth, aklat ng katotohanan,
Sabi ni Daniel 10:21, Daniel 10:21, Daniel chapter 12, verse 8 to 11, ito yun ang church na makapagbukas nito ulit ang Old and New Testament para ipaliwanag sa buong sanlibutan. Mateo 28:19-20, turuan niyo sa lahat ng mga turo, aral ko at inuutos ko sa inyo. Napakaliwanag na sa Mateo 28:19-20, Matthew 16:18-19, Daniel 10:21, Daniel chapter 12, verse 8 to 11. He said, "Go your way, Daniel, for the words," even the Bible, "are to remain secret and sealed until the time of the end. Many shall be purified, cleansed, and refined, but the wicked shall continue to act wickedly. None of the wicked shall understand." Itong masasama, mga pagano, hindi makaintindi sa salita ng Diyos, ang iglesia lang. "But those who are wise shall understand." Napakaliwanag dyan. Napakaliwanag dyan. So, ang katuparan nito, ang iglesia yan. Kasi sabi ni Kristo dito, for example, Christ affirmed the fulfillment of Prophet Daniel in Matthew chapter 24, verse 15. According to the book of truth, Daniel 10:21, Daniel 12:8 to 11. Dito sa Mateo 24, talatang 15, sabi ni Kristo, "So when you see the scintillating sacrilege standing in the holy place, as was spoken of by the prophet Daniel, let the reader understand." So yan, kinote ni Kristo. So, the time of the end of the world is when Christ comes back to judge the living and the dead in the end times. Pero nag-umpisa po yung time of the end times sa pagparating ni Kristo dito. Daniel 10:21, Daniel 12:8-11, katuparan Mateo 24:15, Mark 13:13, etc. San Mateo 24:15, binasa ko ngayon. Napakaliwanag dyan. So ang katuparan talaga ng mga propesiya, ibibigay yan sa Iglesia Katolika. Si Kristo ang may panukala niyan at ang Trinity, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu mula pa nang walang hanggan, mula pa sa Old Testament. Magandang Balita Biblia Catholic Edition, Filipino Tagalog version, Mateo 24, talatang 15. Napakaliwanag sapagkat nakita ninyo nagaganap na. So naganap na yung end times, yung kapanahunan, ng kahulihang kapanahunan. Sa dakong banal, ang kasuklab-suklab na kalapastanan lang tinutukoy sa libro ni Propeta Daniel. Unawain ito ang libro ni Propeta Daniel nang nagbabasa, Mateo 24:15. So ngayon, ang katuparan, walang protestante po binigyan. The seal of the testament and testimony, Daniel 12:8-11 and Isaiah 8:16 is binded with the apostles. Sino yung mga apostles? 8:16 ulit. Basahin natin dito. Isaiah 8:16 in the Old Testament. "Bind up the testimony, seal the teaching among my disciples." Yun yung disciples ng Panginoon Kristo ng Messiah, ang 8:16 ang katuparan dito. Luke 6:12-13, ang apostles were first being given as a gift of God to the church. 1 Corinthians 12:28. Una sa iglesia, ibinigay ng Diyos, itinalaga. Mga apostol, kaya apostolic church, apostolika, iglesia apostolika. Hindi lang iglesia katolika, iglesia apostolika pa. Kasi tatag sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Episodos 19:20-21, Ephesians 2:19, 20-21, Luke chapter 6, verse 13. "And when the day came, he called his disciples," o mga disipulo, katuparan sa Isaiah 8:16. Fulfillment of Isaiah 8:16. Luke 6:13 sa baba. "And when the day came, he called his disciples. And among his disciples, he chose 12 of them, and he named apostles." Pinangalanan apostles, kaya nga apostolika pangalan din yan, hindi lang tanda ng iglesia na tunay. Apostolic Church, Ecclesia Apostolica, hindi lang Ecclesia Katolika. Luke 6:13, napakaliwanag. Sino ito? Sila Simon Pedro, Matthew 16:18-19, tinatagan ni Kristo ng simbahan, Matthew 16:18-19. Sino pa? Si Andrew, James, and John, mga haligi ng iglesia, Galatia 2:9, Galatians chapter 2, verse 9. Yun yung buong iglesia, 1 Timothy 3:15, the Church of God, the House of God, the pillar and bulwark of truth, the Ecclesia Catholicae in Jerusalem, in Judea, Galilee, and Samaria, Acts 9:31 in the original Greek. The Pro-Romaeus Catholicae Tes Ecclesias in Romans 16:28, napunta sa Roma kasi nasirang Israel 70 AD. Pro-Romaeus Catholicae Tes Ecclesias, Roman Catholic Church, tapos forever na yun, Roman Catholic Church. Hebrews 12:23, the General Assembly and Church of the Firstborn in Heaven, Ecclesia Catholicae pa rin, Universal Church in Heaven, mga santo at santa kasama ng mga anghel at ni Kristo at ng Diyos sa langit. Hebrews 12:22-23-24, napakaliwanag dyan, katuparan. Again, Isaiah 8:16-20, the testimony, the covenant, the Old and New Testament is bound with the disciples, which is the Apostolic Church.
the Catholic Church, the Apostolic Church in the New Testament, Luke 6:13. Napakaliwanag, Ephesians 2:20, 19 to 21. Kasi sumunod sila sa mga aral ng mga apostol, kaya nga apostolika eh. We believe in one holy Catholic and Apostolic Roman Church, sabi ng credo na mga apostol. Apostolic Creeds, Council of Nicaea, credo ng Nicaea, credo ni San Atanasio, Athanasian Creed. Kasi tayo sumusunod sa aral at doktrina ang pagtuturo ng mga apostol sa Biblia, Old and New Testament, Acts 2:42. They, meaning the church, devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of the bread, Eucharistia, and to the prayers, mga novena prayers. 47, praising God and having the goodwill of all the people. And day by day, the Lord added to the church those who were being saved. So, dinagdag sa iglesia, Acts 2:42, Iglesia Apostolica, Luke 6:13, katuparan ng Isaiah 8:16, 20, Acts chapter 2, verse 1 to 47, specifically, Gawa 2:42, 47, sa Iglesia Katolika. Sa araw ng Pentecostes, walang iba. Ecclesias Catholis, the Ecclesia Catholicae. No? Romans 16:23, Hebrews 12:22-23, Acts 9:31, and many verses in the Bible. Now, as a closing, kasi mahaba na tayo, napatunayan ako na, nakapakaliwanag dito, na talagang Iglesia Katolika ang may-ari ng Biblia. Ito naman, Thayers. Buklatin ko uli. 2:5-7, Thayers. 2:5-7, and 2:5-6 dito. Binuklat ko na to before, balik-balikin ko lang pagbuklat. Catholicos 2:5-6, Catholic. General Church of the Firstborn, Hebrews 12:23. Catholic yun, Universal Church of Catholic Church in Heaven. May mga santo at santa Katoliko yan, walang iba. Walang protestante na napunta ng langit, Katoliko. Universal General Church, Catholicos. Catholic Ecclesia, also in Ignatius ad Smyrna, chapter 8, verse 1. Also written by Martyr Polycrates. Tapos, Catholic Anastasis, Justin Martyr. Tapos yung mga sulat ni Epistles of James Peter, Epistola Catholica, Epistolae Catholicae. Epistolae Catholicae, yun napakaliwanag dyan, Epistolae Catholicae. Epistolae Catholicae. Catholic Epistles ni Peter. Kasi Peter nga Katoliko, Matthew 16:18. You are Peter, and upon this rock I will build my Catholic Church. So tama yung translation ni Wendell Talibong. Kung ang buong Biblia ating paglinawin, talagang Katoliko yung iglesia, walang iba. Epistola Catholicae. Ano yung Epistola Catholicae? Simply Catholicae in the title of the Epistles of St. James, Epistola Catholica at St. Jacobi Apostoli. St. Peter, dalawang sulat, Epistola Catholica, Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Segunda, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Tapos, John naman, Juan, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, tatlong sulat. Tapos kay St. Jude, Epistola Catholica ad Sancti Jude Apostoli. Napakaliwanag, Epistola Catholica, tapos Ecclesiae Catholis. Napakaliwanag dito. Catholicos, Catholic Church. Thayer's Greek English Lexicon, may Catholic Church talaga sa New Testament, sa Biblia. So, sinungaling itong mga protestante, hindi daw Catholic Church ang owner ng the whole Bible. Sa 2 Timothy 3:15, Living New Testament, Living Bible. Ang the whole Bible given to us, sabi ni St. Paul, Catholic Ecclesia ang may-ari, Old and New Testament. Dito sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament, page 314-315. Sinangayunan ba ni Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, 2:5-7? Hindi nga marunong magbuklat ng Strong's Numbers and Concordance mga protestante kasi wala silang librong ganito. Tapos, hindi pa rin alam kung paano gamitin ito 2:5-7. Napakaliwanag dito. Makapal to na libro kaya mahirap to buklatin, pero nandito na buklat ko. 2:5-7. Wala bang Ecclesia Catholica? Cathos from Greek 2:596 and Greek 3:739. According to the whole which thing precise in proportion. G2526. Catholicos from G257. Universal Church or General Catholic Ecclesia, G2, Greek 2:5-7. Catholio from G2, Greek 2:596 and Greek 3:650. On the whole, entirely all, the whole church sabi dito ni Vines,
No, page 42-43, yung Matthew 16:18-19, yun din yun, Ecclesia Catholici, Acts 9:31, Romans 16:23, at Hebrews 12:23, sinangayunan ni Dr. Strong at sinangayunan ni Thayers. So, Catholic Ephesus yun lahat. Ang Mateo, Katolika Epistola din yan. Matthew, Mark, Luke. Andyan pati na ang mga letters ni Moses till the time na ang buong ang Bible, 2 Timothy 3:15, is already given and granted by God as a gift to the church, 2 Timothy 3:15, 16, 17. Living New Testament, Living Bible Translation of mga Protestant. The whole Bible is given to us. Ano yung us? The church yun of the living God, the pillar and bulwark of truth, 1 Timothy 3:15, na Ecclesia Catholica, Matthew 16:18-19. Napakaliwanag dyan. So again, naghirap talaga dito ang mga Protestante pagbuwag. Nga sila ng nung ilang linggo, maingay pa sila dun after sa debate ni Father Darwin last month. Tapos ngayon, nang sinelyuhan ko na, ako lang huli na nail to put the nail on that. Nasara na ang tema. Wala na. Nawala na silang imik. Nga na eh. Itong topic ko dito, walang makatutol dito ng Protestante. I will prove that the Roman Catholic Church, RCC, is the one true church in the Bible. Tapos it owned the proprietor, owner, and the compiler, and the canonizer, and that interprets the scriptures, 2 Peter 1:19, 20-21. According to the Bible alone, kahit nga hindi tayo Bible alone, napatunayan ni Brad Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Simbahang Katoliko, Bishop Delegated, na Roman Catholic Church talaga ang namay-ari ng Biblia. And for a conclusion, ganito yun ang prinsipyo. Si Kristo, the Holy Trinity, owns the Bible. 2 Timothy 3:15-16. The whole Bible is inspired of God, God breath, Theopneustos in Greek. So yung God na kinikilala natin, Matthew 28:19, baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So the Bible, the author is the Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Matthew 28:18, 19, 2 Timothy 3:15, 16, 17. So walang debate dyan. So ngayon, yung Bible, the whole Old and New Testament, 2 Corinthians 3:6 hanggang sa 14 sa baba, merong Old Testament, meron ding New, Jeremiah 31, 34, 36, 37, katuparan Hebrews 8:7-13, may Old, may New, ibinigay na sa iglesia, 2 Timothy 3:15, Living Bible Translation. So anong iglesia yun? Ecclesia Catholici, Pro Romaeus Catholicis Ecclesias, Acts 9:31, Iglesia Katolika sa Judea, Galilea, Samaria. Tapos napunta sa Roma, Roma 16:23, Pro Romaeus Catholicis Ecclesias, Roman Catholic Church. Yun ang iglesia na napunta sa langit kasi napabanal ng salita ng Diyos sa Biblia. Naging mga santo through sacraments and the Bible and the Word and revelation of God. John 17:17, Hebrews 12:22, 23, 24, the General Assembly, the Universal Assembly of the Church of the Firstborn. So, Catholic Ecclesia, the Universa Ecclesia, Universa Ecclesia, in the Latin and in the Greek, Ecclesia Catholici. So, ayan, nandyan lang po ang napakaliwanag. Napatunayan ko ngayon this afternoon our topic. Sana po share you to your walls. Hindi po ako dito nagpamonetize. I am the poorest apologist in the Philippines. But, kompleto tayo ng mga reference, no? Mga Protestant biblical theologians and scholars pa. Shout out Brad Richie Manos, my friend. Giselo Ursal, my disciple. Brad Arnel is also watching. Shout out to you. Brad Arnel V. Medes, Sherwin Monson Mendigoren, also my sponsor, and everyone else who will be watching this live stream. Let us end this with a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so never shall be, world without an amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us souls to heaven, especially those who need most of the divine mercy. Lord, as we make the sign of the cross, always protect us, Lord, and shower us continue with your gracious blessings and love. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Amen and amen. Hanggang dito na lang po. Muli sa susunod, si Brad Alvin Gitamundok. Goodbye, good evening, good afternoon, and God bless. Pakishare na lang po sa group pages nyo, walls, and groups. Bye-bye.